ito na yung natapos namin dito na ano, ginawa namin wala pa kami. Ito yung existing na bahay. Ito yung sukat. Nasa ano, 64 yung sukat. So, kasyang-kasya yung sasakyan na Hilux. So, may ano pa, may space pa. Maluwag siya. Kasi nga yung existing na 22 meters, parang nagkulang lang dito ng 50 cm. So, naka-full gauge siya. So, yung sa existing, wala pa talaga kaming binago kasi nga ang plan dyan is hanggang pataas na. So, ito for temporary, parang lang malinis yung area, hindi magiging tapunan, tapos magamit siya for the meantime. Ang ginawa namin dito ay yung mga poste na yan at saka itong tawag dito, CHB na to, yung pader na yan. Hindi po yan as temporary kasi po naka-ano yan, yung footings and foundation niya naka-prepared na siya hanggang second floor. So, itong mga kalat nito, isabay na lang ito pag dispose sa kabila. Ito yung puno ng mangga, yung dyan dati. May mangga dyan, then may santol dito. Ay, talisay. Kung nakita nyo yung dating itsura niyan, dun. Sa page ko, yun, nandun, naging naka-update. So, yung ano lang dito, yung temporary, yung nakikita nyo yan sa taas, yung kumbaga dati na yan dyan, meron na yan dyan dati nung ginawa namin. So, binalik lang namin siya. Kaya, kumbaga sa less gastos din to kasi hindi na kami nito bumili. Pati yung gate, so, nandyan na yan, dinugtungan lang. Dinugtungan lang namin para po maging malaki yung gate. Tapos yung yung mga yero na yan. Ano po yan? Yung mga used na yero. Kasi kung mapansin yung mga nakaklamp lang. Kasi nga pag niyan, aalisin din naman siya. Tatanggalin din naman siya. Tapos yung ito sa likod. So cleanhouse po muna namin for temporary. Yan, para may privacy yung nakatira doon. Paupahan kasi siya yung existing. So kung makita nyo, meron kaming ginawang tawag nito, daanan ng tubig ulan. So, pupunta na dito ang bagsak. So, yan. Ayan, nilagyan muna namin ng no parking. Kasi, ang ginagawa ng iba, ng park kasi sila dito. So, nagiging double parking. So, one way kasi siya. Tapos, yan, yung yan, yung pinaka niyan. Yung pinaka-purpose talaga yan, isang second floor. Din, itataas namin siya dito kasi kung mapansin yung likod na yan, yan yung may na yan, tawag nito, may gate na yan, pala yan po yung likod niyan. Tapos yung after niya, yung likod pa nito, kalsada na siya. Yung kalsada na tagos ng papuntang, yung mga shortcutan, papuntang Lancaster, papuntang Gentry. So, pag mataas na yung kalsada, mas mataas yung kalsada kaysa dito. Mas mataas yung kalsada kaysa dito. So, may tendency na yung tubig dyan sa palayan pumunta dito. So, dapat mas mataas yung flooring natin. Kaya, may chance. Kasi nga, sabi ko nga, bago tayo dapat mas tataasan pa namin yung ceiling nito. And, tapos, yung sa existing na yan, mag-a-add kami dyan ng mga poste. Yung prepared po talaga hanggang second floor. Tapos tataasan namin yung ceiling para po hindi naman mababa. Kasi kung yan ang susundin natin ngayon, hindi na natin itataas. Mababa po yan. So tataasan po namin siya. So yan po yung namin dito. Yung sa ginawa. Row house lang po ito. Parang same po naman. Row house lang din po yan. So pag ikaw ang gumawa ng footings at saka poste, mape-prepared mo na magagawa mo siya hanggang dyan. Mas okay nga po yan kasi kung tutuusin, mas mura po yung, kung sa kauna-unahan pa po, mas mura po kasi yung mabibili nyo dito sa row house. Din pwede nyo po pwede nyo po ipa-improve. Gawin yung second floor. Kasi mostly ganun din naman, kukuha ka ng townhouse, din improve mo din yung back and front. So parang ganun lang din. Yung magastusin mo. So yan. Yan yung pinaka dito. Kasyang-kasya yung sasakyan. So, yan para gawing dalawang unit. So, isang unit sa existing, isang unit din dito. Sabi ko nga, maliit lang yung difference dito. Nasa 50 cm lang ang kulang nito. So, magagawa naman yun sa
ang mas okay dito ito, well ventilated kasi nandito sa gilid. Although ito kasi nasa existing, so alam nyo na parang yung magkadikit lang na bahay na hindi kayo corner yung nakuha nyo. So ganun lang din yan. So ayan, at least yan ang sinasabi ko, pwede nyo ipagawa yan. Basta po yung sa taas yun yung temporary, pero yung sa ilalim po anuhan nyo na i-foundation nyo, ay putting foundation nyo na nang i-prepared na siya na pag nag kayo na may slab na, para hindi po sayang. Kasi kapag ginawa nyo yung temporary lang din, yung basta lang din bakod, wala, talagang magdi-demolish din po kayo, yun din po ulitin. So sayang yung ginastos nyo para doon. At least yung sa taas na yan, less yung nagastos dyan, kasi nga lahat used materials yung ginamit as temporary pataas. Pero yung sa ilalim, naka-prepared po yung niyan, yung footings foundation, naka-prepared na po yan. So yung nakita nyong poste na yan, yung pader na yan, hindi na po yan babakbakin, dudugtungin na lang po yan. Ito yung mga temporary na ginawa sa taas, yan yung aalisin. So yan po yung dito sa amin, sa phase 3.